Nako, tila may ninervyos ako. Diyan po sa Malacanang, dito ho sa idadaos na 3 araw na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. At yan po ay gaganapin sa November 16 to 18. So ngayon ay, napakarami ho ng mga kumakalat na ng mga fake news at kung ano-ano mga paratang, maling balita laban po sa Iglesia ni Cristo. At may mga napapanood ako ng mga vlogger na kung saan ay sinasabi na binayaran daw po ng 3,000 pesos ang mga a-attend sa rally ng INC, mga kababayan. Ito po ay napaka-imposible at talagang ito po ay napaka-fake news. Kasi alam niyo ho, sa mga ginagawang pagsasagawa po ng bawat event sa Iglesia ni Cristo, ito po ay itinuturing na kaisahan ng mga kaanib ng INC at hindi po ito wala ho itong sapilitan. Basta't inanunsyo at bilang pagsampalataya sa pasya po ng pamamahala ay sumusunod po ang lahat. Alam nyo, halba, katulad ho nitong gagawing hong peaceful rally. Sa katunayan ay gugugol pa ho sariling gastos po ng mga miyembro. Yung, paano kung pupunta man sila at attend dito po sa gagawing peaceful rally, mga kababayan. So, wala pong katotohanan kasi may napapanood ho tayo na kung saan ay, ewan ko kung ito ho ba ay mga trolls ng administrasyon. Pero, siyempre, pag binibira mo itong peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, alam mo na kung sino kinakampihan. Di ba? Administrasyon. Pero hindi lang ho natin na makumpirma kung ito ho ba ay pakawala ng administrasyon. Pero alam niyo naman ho, mga kababayan, ngayon talagang may mga kampo ho, lalo na po sa politika, kanya-kanyang batuhan ng mga aligasyon na, hindi, ito may troll farm ka Pero yung nagsasalita na may troll farm, sila rin meron. Pero ito maliwanag ho, mga kababayan. At linawin lang ho natin, baka meron pong mapaniwala na kung saan ay wala pong nangyayaring bayaran sa INC. At sa katunayan, may yung gagawin ho niya na kanya-kanyang Google at gastos po ng mga miyembro. Dahil sa yung kanilang paniniwala at pananampalataya na kapag nagsalita po, may kapasyahan ang pamamahala, sila po ay susunod. Parang sa eleksyon po yan Di po ba? Lahat po tayo ng mga Pilipino, may kanya-kanya tayong sariling opinyon. Di po ba? Sa politika, na sa tingin mo, ito, magaling tong politiko ito na kandidato. Ito si ganito. Magaling ito. Ito, sana mas maganda, ito manalo. Pero bilang kaanib na Iglesia ng Cristo, kahit na anong paniniwala mong politikal, pero kapag may pasya na, inilabas yung kaisahan na ito ang ating iboboto, tapos na, wala na. Wala nang question at hindi na po nasabihin ako, dapat ito, wala na po. At yan po ay susundin. Siyempre, ito po ay dahil na rin sa pananampalataya, di po ba? So, ganito rin po mga kababayan sa mga kaanib ng Iglesia ng Cristo, sa pagdalo, dito po sa gagawing ito, mapayapang pagtitipon. Ito hong sinasabi mga kababayan na pagtitipon, 3 araw ho ito Ito yung unang napaulat na mga sinasabi na dyan po sa People Power Monument sa Quezon City, sa may EDSA. Siyempre talagang napakakipot ho niyan at alam nyo naman ho, ang Iglesia ng Cristo ay isinasaalang-alang din yung kapakanan ng lahat ng publiko. Kasi maaring naisip na, baka maraming maapektuhan dahil sa maraming dumadaan po dyan sa EDSA. So, minarapat na ilipat po yan sa Rizal Park, dyan po sa lungsod ng Maynila. At kasi alam niyo dyan sa EDSA, yung People Power Monument, magtipon-tipon lang dyan ng mga 50,000 Halos puno na yung EDSA, di ba? Lalo na, ito yung, ang sinasabi, at least 300,000, pero ako sa tingin ko, hindi lang 300,000 mas marami pa ho ang pupunta ho dyan mga kababayan. So, minabuti na mailipat diyan po sa Rizal Park sa Manila.
At ito po ay gaganapin mula November 16 to 18. At ito ay may kinalaman sa panawagan na transparency and accountability sa gobyerno. Kasi yan ho mga kababayan, talagang hanggang sa ngayon wala pa hong napapanagot Lalo na po sa mga malawakang ginagawang nakawan sa ating gobyerno mga kababayan. At sa report ho ay inaprobahan na po ito ng National Parks Development Committee na pinumunuan ni Executive Director Cecil Lorenzana Romero. At sa panig naman po ng LGU sa lungsod po ng Maynila ay sa tanggapan po ni Mayor Isko Moreno ay sila po ay magbibigay po ng perimeter support para po sa INC rally. O yun ho. So ito ho mga kababayan ay kumpirmado na dahil sa naging ang Philippine National Police o NCRPO ay nagpasabi na rin po at sila po ay naka full alert at sila po ay para ang sinasabi ay para mapanatili ang kapayapaan, katiwasayan, kaayusan sa peaceful rally. Peaceful nga ho pero alam naman natin na ang sa pag-INC, pag nag-rally ho yan, may mga ganyang event, talagang bukod sa napakamapayapa, pag alis ho niyan, walang kalat ka makikita. Ganyan po disiplinado, di po ba? Pero pakinggan ho natin ito hong pahayag ng Philippine National Police sa pamamagitan ni Police Brigadier General Tuanyo at na kung saan ay yung report ng NCRPO sa Camp Crames headquarters ay nailipat na po. Yung unang original na venue ay sa People Power Monument. Pero ay nalipat na nga po sa Rizal Park. Panoorin po natin itong pahayag ni Brigadier Tuanyo. Ang original na plano ng venue sana po ay sa People Power Monument. Ngunit according sa NCRPO, ito po ay napunta na po sa Rizal Park na kung saan ang kanila pong request na dated October 30, 2025 ay inaprubahan na po ng National Parks Development Committee. Yan po ang pahayag mga kababayan ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo na kung saan ay tinatayang nasa 10,000 na police mula po sa National Capital Region Police Office ang ipakakalat sa buong paligid ng Luneta November 16, 17 at 18 upang matiyak yung mapayapa at maayos na daloy ng nasabing pagtitipon. At bilang bahagi ng seguridad ay itataas din ng NCRPO ang alert status habang nakabantay sa anumang posibleng pagbabago sa sitwasyon sa mga susunod na araw. So yun po, ang sabi ay report ay tinatayang nasa 300,000 katao ang inaasang dadalo sa naturang rally kada araw. O yun ho, mga kababayan. At well, yun ho, yung PNP nakaredy na po at ang Manila LGU ay nakaredy na po. So yun po mga kababayan ang idadaos na peaceful rally para po sa transparency at accountability na ngayon po ay hindi pa rin nakikita natin at inaabangan natin. At ngayon may mga aligasyon ng mga tila pagmamaniobra na may gustong mai-absuelto na wag maparusahan yung ganitong malaking tao. So ganun ho mga kababayan. Pero ulitin ko lang sa mga nagpapakalat yung mga vlogger nako tignan nyo mga kababayan yung kanilang mga sinasabi na di umano yung bayaran. Tapos didikit pa na kung saan ay kasama rin daw po rito yung KOJC at JIL. So magsasanib pwersa para raw mapatalsik si Pangulong Marcos Jr. Wala pong ganung layunin na mapatalsik at ito po napakalayo dito po sa usapin ng destabilization. Kasi ito po ay yung peaceful rally. Ito po ay paghahayag po ng saloobin ng isang mamayan na ginagarantihan po ng ating saligang batas, di po ba? At yun, sumunod po sa sa mga panuntunan, humingi po ng permit sa National Parks, di po ba? So, makipag-ugnayan din sa LGU, PNP, so lahat po ay sinusunod.
At siyempre, base po na rin sa itinatadhana ng ating saligang batas, mga kababayan, yung kalayaan sa pamahayan. So, yun lang ho. At masasabi ko lang sa ating mga kababayan, wag ho kayong maniwala sa mga sa mga nagpapakalat ng fake news na bayaran yung mga dadalo sa INC rally dahil sa napakalayo po sa katotohanan yan. At yung mismong mga dadalo po sa rally, yung kanilang mga pagkain, sa transportasyon o kung ano man, sila po ang gugugol. Sarili nilang bulsa. Yan po, garantisado po yan, mga kababayan. At higit sa lahat, napakamapayapa. Hindi po natin makikita yung mga eksena na may mga magmumura, magbabatuhan, kung ano, wala po. Maliwanag po yan. At talagang ang isa po sa ang kanilang mensahe dyan ay talagang, siyempre, yung liderato po ng ating bansa, bilisan naman po ang pagkilos. Di po ba? Kasi lahat po ng mga Pilipino ay galit na dito po sa napakalawak na korupsyon sa ating bansa na kung saan ay naapektuhan na yung ating ekonomiya, yung ating kabuhayan, yung presyo ng bilihin, mga kababayan, bagsak ang piso kontra dolyar, sa stock market, bagsak, lahat ho. Tapos yan pa, taas pa ng presyo ng produktong petrolyo, lahat to, puro paghihirap ang nangyayari. At dinadanas ho ngayon ng mga Pilipino, di po ba? So, yan po, dapat ho agad na maaksyonan ng ating mga namumuno dito po sa ating bansa. O sa inyo pong mga kababayan at kayo, ano pong masasabi niyo rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para malaman ho natin. Pero ako, ulitin ko, mali at malayo at walang katotohanan yung sinasabing babayaran ng 3,000 pesos ang lahat po ng mga dadalo sa kilos protesta. Hindi po sila babayaran, kundi sila pa ho ang gagastos. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.